sak na linis kami ay hihingi sa Diyos Ama namin, awang minimiti. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria, bayang tinubuhay, ipinagdarasal, at kapayapaan nitong sanlibutan. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Mga kapatid, bilang mga anak ng ating banal na ina, ay nagtitipon-tipon tayo sa harap ng kanyang mapaghimalang larawan upang parangalan siya at humingi ng lahat ng ating kailangan. Dahil sa tayo ay di karapat-dapat na mga anak, humingi muna tayo sa Diyos ng awa at patawad. Lahat po, mahabaging Ama, sinugo mo sa lupa ang iyong banal na anak upang tubusin at iligtas kami sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay at upang bigyan kami ng bagong buhay. Sa pamamagitan nito, ginawa mo kaming iyong mga anak upang magmahalan kami tulad ng pagmamahal ni Kristo sa amin. Anong limit naming malimutan ang dakila naming karangalang ito? Nagkasala kami sa aming mga kapatid. Nagkasala kami sa iyo. Mahabaging Ama, patawarin mo kami. Tapat naming pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Kahabagan mo kami, maawaing Ama. Lagi nawa kaming mabuhay bilang matapat mong mga anak. Virgen Maria, tala sa umaga, noon pa man ay itinangi ka, ang iyong liwanag ang pagdaluluin kay Satanas, tao'y ililigtas. Iyong tunghan kami nananambitan, at ang lupang iyong tinapakan. Tulong mo'y ilawin sa amin, Maria, ngayon at sa aming kamatayan. Ang kalinisan mo'y iginagalang, namin maingat magkasalanan. Awa ng Diyos ang aming kahilingan. Birhen Maria, kami tulungan. Iyong tunghan kami nananambitan, at ang lupang iyong tinapakan. Tulong mo'y ilawin sa amin, Maria, ngayon at
sa aming kamatayan. Ang lahat po'y magsiluhod, panalangin sa nobena. Mahal na ina ng laging saklolo, buhat sa krus, ibinigay ka sa amin ni Jesus upang maging ina namin. Ikaw ang pinakamabait, pinakamasintahin sa lahat ng mga ina. Buong gili mong tunghayan kaming iyong mga anak, na ngayon ay humihingi ng iyong sa lahat ng aming pangangailangan, lalong-lalo na ang biyayang ito. Ating pong banggitin ang ating mga hangarin. Noong ikaw ay nasa lupa, minamahal na ina, ikaw ay buong pusong nakiramay sa paghihirap ng iyong anak. Sa tulong ng iyong pananalig at pagtitiwala sa makaamang pagmamahal ng Diyos, tinanggap mo ang kanyang mahiwagang kalooban. Mayroon din kaming mga krus at mga tiisin sa buhay. Kung minsan, ang mga ito'y parang hindi na namin kayang pasanin. Pinakamamahal na ina, bahaginan mo kami ng iyong malaking pagtitiwala sa Diyos. Ipaunawa mo na walang katapusan ang pagmamahal ng Diyos sa amin at tinutugon niya ang lahat ng aming mga panalangin sa paraang makabubuti sa amin. Palakasin mo ang aming loob sa pagpapasa ng krus tulad ng iyong banal na anak. Tulungan mong maunawaan namin na sino mang nakikibahagi sa krus ni Kristo ay tiyak na makakabahagi rin ng kanyang muling pagkabuhay. Pinakamamahal na ina, habang kami ay nababahala sa sarili naming mga suliranin, huwag sana naming malimutan ang mga pangangailangan ng iba. Mahal na mahal mo sila. Tulungan mong maging ganito rin ang aming pagmamahal sa kanila. Samantalang, idinadalangin namin ang aming mga adikain at mga adikain ng lahat ng naririto ngayon. Pataimtim sa loob na inihiling namin sa iyo, aming ina. Tulungan mo kaming makapagdulot ng aliw at ginawa sa mga may sakit at sa mga malapit ng sumakabilang buhay. Mapaghilom ng sugat ng mga pusong wasak, mapagaan ang tinitiis ng mga inaapi, at turuan ng katarungan ang mga sa kanila'y nag-aapi, at ibalik sa Diyos ang lahat ng mga nagkasala sa Kanya. Pinakamamahal na ina, tulungan mo kaming umiwas sa kasalanan na naglalayo sa amin, sa aming Ama sa langit at sa isa't isa. Buong tiwala naming isinasalalay ang aming sarili sa iyong pagkalinga at lubos na umaasang kami iyong tutulungan. Panalangin para sa tahanan. Ina ng laging saklolo, pinili ka naming reyna ng aming tahanan. Hinihiling naming pagpalain mo ang aming pamilya sa pamamagitan ng iyong matimyas na pagmamahal. Mahigpit nawang bigkisin ng sakramento ng kasal ang mga mag-asawa upang lagi silang maging tapat at mapagmahal sa isa't isa tulad ng pagmamahal ni Kristo sa simbahan. Hinihiling naming pagpalain mo ang lahat ng mga magulang. Mahalinawan nila ang mga anak na ipinagkatiwala ng Diyos sa kanila. Naway lagi silang maging huwaran ng kanilang mga anak sa pamamagitan ng kanilang tunay na buhay Kristiyano. Tulungan mong palakihin at tarugain ang kanilang mga anak na may pagmamahal at takot sa Diyos. Pagpalain mo ang mga bata upang kanilang mahalin, igalang at sundin ang kanilang ama at ina. Sa iyong magiliw na pagpapala, tangi naming ipinagkakatiwala ang mga kabataan ngayon. Bigyan mo kaming lahat ng pagpapalaga sa aming pananagutan nang matupad namin ang aming tungkulin na gawing pugad ng kapayapaan ang aming tahanan, tulad ng iyong tahanan sa Nazaret. Ikaw ang aming huwaran. Tulungan mo kami upang araw-araw ay lalong maglingas ang dalisay naming pagmamahal sa Diyos at kapwa. Nang sa gayoy, maligayang maghari ang katarungan at kapayapaan sa buong sangkatauhan. Amen. Mga kahilingan sa ating ina ng laging saklolo,
Santa Maria, ipanalangin mo kami. Santang Bereng ipinaglihing walang kasalanan, Ipanalangin mo kami. aming ina ng laging saklolo, Ipanalangin mo kami. kaming makasalanan ay tumatawag sa iyo. Masintahing ina, tulungan mo kami. Upang maging tapat kaming sa mga ipinangako namin nang kami ay binyagan. Masintahing ina, tulungan mo kami. Upang mapuno kami ng Espiritu Santo at maging mga magigiting na saksi sa pagmamahal ni Kristo sa tao. Masintahing ina, tulungan mo kami. Upang katulad mo ay unti-unti kaming matulad sa aming mahal na Panginoon. Masintahing ina, tulungan mo kami. Upang kami maging mapagpaumanhin at mapagpakumbaba katulad ng iyong anak na si Jesus. Masintahing ina, tulungan mo kami. Upang kami matakot na lubusang masira ang pakikipagkaibigan ng Diyos sa amin dahil sa ayaw naming pagsisihang kasalanan. Masintahing ina, tulungan mo kami. Upang lagi naming sikaping matamo ang awa at patawad ng Diyos sa sakramento ng kumpisal. Masintahing ina, tulungan mo kami. Upang maunawaan namin na kami tinuturuan ng Diyos sa pamamagitan ng mga pangyayari sa araw-araw na pamumuhay. Masintahing ina, tulungan mo kami. Upang manalangin kami araw-araw na may pagmamahal at pagtitiwala, lalo na sa mga sandali ng tukso. Masintahing ina, tulungan mo kami. Upang maunawaan namin ang halaga ng sama-samang pagsamba sa Diyos sa Eukaristiya. Masintahing ina, tulungan mo kami. Upang patuloy na mag-alab ang aming pag-ibig kay Kristo at sa kapwa sa pamamagitan ng malimit na pagtanggap ng banal na komunyon. Masintahing ina, tulungan mo kami. Upang igalang namin ang aming katawan bilang mga templo ng Espiritu Santo. Masintahing ina, tulungan mo kami. Upang magsikap kaming maging tunay na mga Kristiyano sa pamamagitan ng pagmamahal na pagmamalasakit sa iba. Masintahing ina, tulungan mo kami. Upang ipahayag namin ang dangal ng trabaho sa pamamagitan ng katapatan sa aming gawain. Masintahing ina, tulungan mo kami. Upang buong puso naming patawarin ang mga nakagawa sa amin ng masama. Masintahing ina, tulungan mo kami. Upang maunawaan namin ang kasamaan ng paghahangad sa sariling kapakanan na makapipinsala sa iba. Masintahing ina, tulungan mo kami. Upang tumulong kami na ipamahagi ang kayamanan ng mundong ito alinsunod sa katarungan. Masintahing ina, tulungan mo kami. Upang gamitin namin ang aming mga kakayanan para sa ikabubuti ng iba. Masintahing ina, tulungan mo kami. Upang tanggapin namin ang aming pananagutan sa lipunan ayon sa diwa ng tunay na paglilingkod. Masintahing ina, tulungan mo kami. Upang idalangin namin na patnubayan at patatagin ng Espiritu Santo ang loob ng Santo Papa, mga obispo at mga pari. Masintahing ina, tulungan mo kami. Upang pagkalooban kami ng Panginoon ng maraming mga kabataan na may hilig na magpari, mag-ermano at magmadre. Masintahing ina, tulungan mo kami. Upang matulungan naming kilalanin at mahalin si Kristo ng mga hindi pa nakakakilala sa Kanya. Masintahing ina, tulungan mo kami. Upang maunawaan namin na sa gitna ng aming mga tagumpay, kami ay nangangailangan pa rin ng tulong ng Diyos. Masintahing ina, tulungan mo kami. Upang sa kamatayan ay maging handa kaming pumasok sa tahanan ng aming Ama sa langit. Masintahing ina, tulungan mo kami. Upang mamatay kaming kaibigan ni Kristo at ng aming kapwa. Masintahing ina, tulungan mo kami. Upang pagdating ng kamatayan sa aming mga minamahal sa buhay, kami sana'y aliwin ng aming pag-asa sa Panginoong muling nabuhay. Masintahing ina, tulungan mo kami. Upang idalangin namin na ang mga yumao ay makinabang agad sa muling pagkabuhay ng iyong anak. Masintahing ina, tulungan mo kami. Tahimik po nating idalangin ang ating mga hangarin. Lahat po, Santa Maria, tulungan mo kami sa aming pangangailangan. Ipanalangin mo ang bayan ng Diyos, maranasan nawa ng lahat ng iyong walang hanggang saklolo. Panginoon, ibinigay mo sa amin si Maria upang maging ina namin na laging handang dumamay sa amin.
Loobin mo nawa na dumulog kami sa Kanya sa lahat ng aming pangangailangan. Amen. Kaalay unang Miyerkules ng buwan. Kalinis-linis ng Bering Maria, Ina ng Diyos at Ina ng Santa Iglesia. Ikaw ang aming ding ina na laging handang sumaklolo sa amin. Taglay ang mga pusong lipos ng pag-ibig sa iyo. Iniaalay namin ang aming sarili sa iyong kalinis-linisang puso upang kami ay maging tapat mong mga anak. Ihingi mo kami ng tunay na pagsisisi sa aming mga kasalanan at katapatan sa aming mga ipinangako nang kami ay binyagan. Iniaalay namin sa iyo ang aming puso't kaluluwa upang lagi naming sundin ang kalooban ng aming Ama sa langit. Iniaalay namin sa iyo ang aming buhay upang lalo naming mahalin ang Diyos at mabuhay kami, hindi para sa aming sarili, kundi para kay Kristong iyong anak, at upang siya'y maging makita sa paglingkuran sa aming kapwa. Sabang pag-aalay na ito, pinakamamahal na ina ng laging saklolo, ipinapangako namin na ang aming buhay ay itutulad namin sa iyo. Ikaw ang pinakaganap na Kristiyano, upang matapos naming mailaan sa iyo ang aming sarili sa buhay at kamatayan, ay makapiling nawa kami ng iyong anak magpakailanman. Amen. Birheng mahal, Birheng mahal, ang nasa ko'y di nais ang kayamanan at luwang napaparamon. Birheng mahal, Birheng mahal, ang samuko'y ito. Si Jesus na akalong mo sa bisig, ligaya ng buhay ko. Birheng mahal, Birheng mahal, dagat itong buhay. Ang iyong anak ay ikaw lang at nang ligawan. Birheng mahal, Birheng mahal, ang nais ko'y ito. Sa hantungan nitong paglalakbay, si Jesus ay matanggap. Pasasalamat lahat po. Panginoong Yesukristo na nasa banal na Eukaristiya, sinasamba ka namin. Ikinalulugod ng Ama na ang buo niyang pagkadiyos ay sumainyo at sa pamamagitan mo, niloob niyang pagkasunduin sa Kanya ang lahat ng bagay. Loobin mo na kami ay lubos na magpasalamat sa lahat ng ginawa sa amin ng Ama. Loobin mong pagsisihan namin ng lubos ang aming mga kasalanan. Sa pamamagitan mo, pinasasalamatan namin ng Ama sa pagbibigay sa amin ng buhay. Nilikha niya ang lahat ng kahangahangang mga bagay para sa amin.
Naway gamitin namin ang mga ito sa kabutihan at naway papagningasin ng mga ito ang aming pagmamahal sa Kanya. Higit sa lahat, pinasasalamatan namin ang Ama sa pagsusugo niya sa iyo bilang siyang pinakadakilang tanda ng Kanyang pagmamahal na magliligtas sa amin at sa lahat ng sangkinapal sa pamamagitan ng iyong pagkamatay at muling pagkabuhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon, sa pagbibigay mo ng iyong ina upang maging ina namin ng laging saklolo. Harinawang ang di mabilang na biyayang tinanggap namin sa tulong niya, lalo na sa pamamagitan ng pagnunobena sa Kanya, ay makapukaw sa aming damdamin upang maragdagan ang aming pagtitiwala sa mapagkalingang awa ng Diyos at sa walang sawang pagdamay ng iyong ina. Loobin mo nawa na lagi kaming sumunod sa banal na kalooban ng Diyos at mahalin siyang walang hanggan. Ang karangalan, kaluwalhatian at pasasalamat ay mapa sa kabanal-banalang tatlong persona, Ama, Anak at Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga may sakit. Lahat po, Panginoong Hesukristo, pinasan mo ang aming mga tiisin at dinala mo ang aming mga dalamhati upang iyong ipakilala ang halaga ng pagtitiis at mga pangangailangan ng tao ng iyong tulong. Magiliw mong dinggin ang aming mga panalangin para sa mga minamahal namin at para sa ibang may mga karamdaman. Loobin mo nawang maunawaan ng mga taong labis na nahihirapan dahil sa dinaranas nilang mga sakit at karamdaman na sila'y kabilang sa iyong mga hinirang. Tulungan mong maunawaan nila na sila ay kaisa mo sa iyong mga pagtitiis para sa ikaliligtas ng sangkatauhan. Amen. Sa unang Miyerkules ng buwan ng Abril, tayo ay nagpapahayag na si Kristo ay muling nabuhay dahil sa pag-ibig, patuloy na pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya mga kapatid, sa katahimikan ng ating isip, puso at kaluluwa, ialay natin sa Diyos ang ating mga pasasalamat, mga personal na panalangin at intensyon, lalong-lalo na po yung lahat
ng sumusubaybay sa atin sa online. Tayo na po'y magsimula sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po muna natin ang ating mga kahinaan upang tayo'y maging tapat, upang maging ganap ang ating paglalakbay sa Eukaristiyang ito. Sabay-sabay po, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, sa lupa'y kapayapaan, sa mga kaawingan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami pinaliligaya mo taon-taon sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng Panginoon naming mahal. Ipagkaloob mo ang pagdiriwang namin dito sa lupang ibabaw ay magpanging dapat na kami sumapit sa ligayang pang magpakailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Minsan, 3 ng hapon, oras ng pananalangin, nagpunta sina Pedro at Juan sa templo. Sa malapit sa tinatawag na Pintuang Maganda ay may isang lalaking ipinanganak na lumpo. Dinadala siya roon araw-araw upang magpalimos. Nang makita niya sina Pedro at Juan na papasok sa templo, siya ay nanghingi ng limos. Tinitigan siya ng dalawa at sinabihan ni Pedro, "Tumingin ka sa amin." Tumingin nga siya sa pag-asang siya ay lilimusan. Ngunit sinabi ni Pedro, "Wala akong pilak o ginto, subalit may iba akong ibibigay sa iyo. Sa ngalan ni Jesucristong taga Nazaret, lumakad ka." Hinawakan niya sa kanang kamay ang lumpo at itinindig. Pagdakay lumakas ang mga paa at bukong-bukong ng lalaki. Ito'y napalukso at nagsimulang lumakad. Palukso-lukso siyang pumasok sa templo, kasama nila at masayang nagpupuri sa Diyos. Nakita ng lahat na siya ay lumalakad at nagpupuri sa Diyos. Nang gilala sila nang makilala nilang siya ang pulubing dati nakaupo sa Pintuang Maganda ng templo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ay dapat parangalan, ang banal niyang sambayanan. Diyos ay dapat parangalan, ang banal niyang sambayanan. Dapat na ang Diyos, itong Panginoon, ay pasalamatan. Ang kanyang ginawa sa lahat ng bansay dapat ipaalam. Siya ay purihin, suubin ng awit ating papurihan. Ang kahangahangang mga gawa niya ay dapat na isaysay. Diyos ay dapat parangalan, ang banal niyang sambayanan. Tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay na Kanya. Ang Kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila. Lahat ng may nais maglingkod sa puon, dapat na magsaya. Siya ay hanapin at ang Kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa Kanyang harapan. Diyos ay dapat parangalan, ang banal niyang sambayanan. Ito'y nasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham. Gayon din ang lahat na anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon, siya ang ating Diyos. Sa kanyang paghatol ay ang nasasaklaw buong sansinukob. Diyos ay dapat parangalan, ang banal niyang sambayanan. Ang tipang pangako'y laging nasa isip niya kailanman. Ang mga pangakong kanyang binitiwan sa lahat ng angkan. Ang tipan ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham at may pangako ring ginawa kay Isaac na lingkod na mahal.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang araw ding iyon, ang dalawa sa mga alagad ay patungo sa isang nayon na tinatawag na Emmaus. May 11 kilometro ang layo sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari. Samantalang nag-uusap sila at nagtatanungan, lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Siya'y nakita nila ngunit hindi nakilala agad. Tinanong sila ni Jesus, "Ano ba ang pinag-uusapan ninyo?" At tumigil silang nalulumbay. Sinabi ng isa na ang ngalay Cleopas, "Kayo lamang po yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakaalam sa mga bagay na katatapos pa lamang mangyari roon." "Anong mga bagay?" tanong niya. At sumagot sila, "Tungkol kay Jesus na taga Nazaret, isang propetang makapangyarihan sa gawa at salita, maging sa harapan ng Diyos at ng mga tao. Isinakdal siya ng aming mga punong saserdote at mga pinuno upang mahatulang mamatay, at siya ay ipinako sa krus. Siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Hindi lamang iyan, 3 araw na ngayon mula nang mangyari ito, nabigla kami sa ibinalita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Maaga raw silang nagpunta sa libingan at di nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi, nakakita raw sila ng isang pangitain. Mga anghel na nagsabing buhay si Jesus. Pumunta rin sa libingan ang ilan sa mga kasama namin at gayon na nga ang natagpuan nila, ngunit hindi nila nakita si Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Kay hahangal ninyo, ano't hindi ninyo mapaniwalaan ang lahat ng sinabi ng mga propeta? Hindi ba't ang Mesiyas ay kailangang magbata ng lahat ng ito bago niya kamtan ang kanyang marangal na katayuan?" At ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng nasasaad sa kasulatan tungkol sa kanyang sarili, simula sa mga aklat ni Moses hanggang sa simulat ng mga propeta. Malapit na sila sa nayon ng kanilang patutunguhan at si Jesus ay waring magpapatuloy pa ng lakad, ngunit siya'y pinakapigil-pigil nila. "Tumuloy na po kayo rito sa amin," anila, "sapagkat palubog na ang araw at dumidilim na." Kaya't sumaman nga siya sa kanila. Nang siya'y kasalo na nila sa hapag, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Saka pinaghati-hati at ibinigay sa kanila. Nabuksan ang kanilang paningin at nakilala nila si Jesus, subalit ito'y biglang nawala. At nawika nila, "Kaya pala
gayon ang pakiramdam natin habang tayo'y kinakausap sa daan at ipinapaliwanag sa atin ang mga kasulatan. Noon day tumindig sila at nagbalik sa Jerusalem. Naratnan nilang nagkakatipon ang 11 at ang ibang mga kasama nila na nag-uusap-usap. Muli ngang nabuhay ang Panginoon, napakita kay Simon at isinalaysay naman ng dalawa ang nangyari sa daan at kung paano nila siyang nakilala nang pinaghati-hatiin niya ang tinapay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, ito ay Miyerkules sa buwan ng Abril at totoo ngang si Hesukristo na ating Panginoon ay nabuhay naman muli upang samahan naman tayo sa panibagong yugto ng ating paglalakbay, pananampalataya. Napakaganda ang ating mga pagbasa ngayon, mga kapatid, sapagkat ito ay nagbibigay sa atin ng hamon at the same time paalala na ang ating Panginoong Hesukristo sa ating buhay, siya ay naglakbay kasama natin at patuloy siyang nakikilakbay sa mga pangyayaring nagaganap sa ating buhay. Kung sa paglalakbay lamang, mga kapatid, ating babalikan, doon ang makikita natin ang tunay na pagmamahal ng Panginoon sa ating buhay. Siya ay naglakbay noong kanyang gawin ang kanyang sanglibutan. Siya mismo ang nakilakbay upang makita ang development, ang progress, kung paano ba at ano ang karapat-dapat para sa kanyang sangkatauhan. At noong Huwebes Santo at Biyernes Santo, ang ating Panginoon na tapat ay nakilakbay din sa atin sa kanyang sangkatauhan. Tayo ay nasadlak sa kadiliman, kamatayan at kasalanan, pero hindi ang Panginoon tumakas. Siya mismo ay humarap at nakilakbay sa atin at alam natin na ang tugatog ng paglalakbay ng Panginoong Hesukristo ay yung lakbayin niya patungong Kalbaryo. At siya mismo ay lumakbay o siya ay pumunta sa paanan ng krus para iunat ang kanyang mga kamay at mga paa. Ito ay tanda ng kanyang malalim na paglalakbay sa atin. At noong Easter Sunday, siya ay nakilakbay muli sa liwanag upang ipakita sa atin na hindi matitigil ang paglalakbay ng Panginoon sa ating buhay araw-araw. Kaya ito ang hamon sa ating lahat, mga kapatid, na lalong-lalo na ang ating ebanghelyo ngayon. Nagpapakita sa atin na sa ating paglalakbay sa ating buhay, lalong-lalo na sa pagharap natin sa pandemyang ito, hindi tayo iniiwanan ng Diyos. Ano man konteksto ng ating buhay, tayo ay may trabaho, tayo ay may iniindang sakit sa katawan, tayo ay masaya, tayo ay malungkot, ang Panginoon ay tapat na nakikilakbay sa atin araw-araw. At ipinapahayag niya muli sa atin at ipinapaliwanag niya sa atin katulad ng pagpaliwanag ng Panginoong Hesus kay Cleopas at sa kanyang kasamahan nung sila ay naglalakad papuntang Emmaus. Ipinapahayag ng Panginoong Hesus simula't simula pa kay Moses hanggang sa mga propeta ang kanyang malalim na pakikipaglakbay at pag-ibig sa tao. Ito ay isang magandang paalala sa atin muli, mga kapatid, na ang Diyos ay tapat at kahit ilang beses pa niyang gawin ang pakikilakbay,
Hindi siya mapapagod sapagkat punong-puno ang kanyang mga paa, katawan, isip, kaluluwa ng pagmamahal. At ng kanyang isip at puso at kaluluwa ay makilakbay ako palagi. Tatawagin ko ang aking sangkatauhan, anuman ang konteksto nila. Kaya ito ang hamon sa ating lahat, mga kapatid. Tayo ba, simula't simula pa ang Panginoon ay nakikilakbay sa atin. Naglalakad tabi natin, hindi sa harap, hindi sa likod. Hindi tayo tinutulak, mauna ka, doon ka sa gilid, dito ka, hindi. Siya mismo ay sa gilid natin. At tayo ay pinapakinggan sa ating mga pighati, sa ating mga problema, sa ating mga disappointments, mga disbelief, doubts, lahat ng letter D. Siya ay nasa gilid natin. Tinitingnan tayo, ano pa ba ang hindi mo pa naiintindihan, anak ko? Sige, sabihin mo sa akin. Pero tayo, yun na mismo ang Diyos katabi natin at sinasabi niya lahat kung ano ang nais nating sabihin. Tayo ay, kasi Lord, hindi natin tinitingnan ang kanyang mukha. Sana sa ating ebanghelyo ngayon, kung Jesus na naglalakbay sa atin sa gilid, kasama natin kasabay at tumitingin sa ating mukha, damhin din natin, Lord, wow, dyan ka pala, Lord. Salamat. Ito, Lord, oh. Ito yung mga pasasalamat ko. Ito yung mga panalangin ko. Ito yung mga kahilingan ko. Ito yung mga disappointments ko, Lord. Ito yung mga paghihirap ko, Panginoon. Ito lahat. Yun ang nais ng Panginoon sa atin, mga kapatid, sa ebanghelyo ngayon. Na tingnan natin ang Panginoon mata sa mata, kanyang buong mukha, at sabihin natin, Lord, we learn to speak face to face with God. Hopefully we'll learn to say to the Lord from our heart and our soul what is happening in sa ating buhay. Sapagkat alam niya at hinihintay niya iyon, mga kapatid. Sa pagsasabi natin at sa pagtingin natin sa mukha ng Panginoon, iyon ay pakikipaglakbay natin sa Kanya. Ang aking kaibigan, siya ay deboto. Na-share ko na ito, pero maganda ito sapagkat isa itong panawagan ng paglalakbay. 14 years na siya na deboto ng mahal na ina at tapat siya. At alam niya na nakikipaglakbay ang Diyos sa kanya. Ngunit nung kasagsagan ng Huwebes Santo, siya ay natakot sapagkat nagkaroon siya ng COVID. Nahirapan siyang huminga at alam niya na siya ay katapusan niya na marahil. At nung Biyernes Santo, lalo pang lumala. Kaya nung sinabi ko sa kanya, makilakbay ka sa Diyos, magdasal ka, palakasin mo ang iyong sarili, huwag kang mawala ng pag-asa, uminom ka ng pampatulog para makapagpahinga ka. Wala namang gamot ang COVID. Magpalakas ka. Maniwala ka muli sa Panginoong muling nabuhay. At noong Easter Sunday, Father, malakas na ako, medyo gumagana na ang aking panlasa. Salamat sa Diyos sapagkat ito ay kanyang bigay sa iyo na buhay. Kagabi, nag-message siya, Father, nawawala na naman muli ako ng pag-asa at takot. May takot na muli. Bakit? Sapagkat ang aking anak at ang kanyang kasama na bedridden sa kabilang bahay namin ay positive na naman muli sa COVID. Hindi ko na muli alam ang gagawin. Sinabi ko sa kanya, naranasan mo kung paano ka mabuhay muli. Manalig ka sa Diyos, magpalakas, magdasal, meditate. Sapagkat ito ay ibibigay sa iyo ng Diyos. Ito ang hamon sa ating lahat, mga kapatid, lalo na sa pandemyang ito. Marami tayong pinagdadaanan na hirap, paglalakbay natin sa mundong ibabaw. Ngunit pinapaalala sa atin ng Panginoon, pandemya lamang ito. Ako mismo ang nagsasabi sa iyong nakikipaglalakbay ako sa inyo. Manalig kayo sa akin
at matutupad ang inyong mga kahilingan. Kaya mga kapatid, ito ay misyon din na panawagan sa atin. Kung ang Panginoon ay nakipaglakbay sa atin araw-araw at tinitingnan niya ang ating mga mukha, nawa tayo din sa ating kakayahan ay makilakbay din sa ating kapwa. Magsihangin kayo sa Panginoon. Hallelujah! Magsihangin sa Panginoon. Halina't mag-alay, alak at tinapay. Handog ng bayang nagbubuhay, siya'y muling nabuhay. Magsihangin kayo sa Panginoon. Hallelujah! Magsihangin sa Panginoon. Purihin, purihin ang kanyang pangalan. Ipahayag, ipahayag ang dulot niyang kaligtasan. Magsihangin kayo sa Panginoon. Hallelujah! Magsihangin sa Panginoon. Tayong mga angkan, maghandog sa poon. Luwalhati at papuri, ialay sa Panginoon. Magsihangin kayo sa Panginoon. Hallelujah! Magsihangin sa Panginoon. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahaing sumasagip sa sanlibutan sa kasihan mo ng papakinabangin ng buo naming katauhan sa iyong pagliligtas sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas na maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, buong may kapal. Banal ang iyong pangalan. Banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupukay sa iyong kadakilaan.
Ama naming banal, dapat kang purihin ng tanang kinapal sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ang iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, may handog ang malinis na alay para sambahin ng iyong ngalan. Ama, isinasamo naming pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu na ang mga kaloob na ito ay aming mailaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo, na nag-uutos ipagdiwang ang misteryong ito. Noong gabing ipagkanulo siya, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kainin. Ito ang aking katawan na iniaalay para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, na binubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyin natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak. Nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa Ama, ginugunitan namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa amin nagligtas, gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan, samantalang ang kanyang pagbalik ay pinananabikan. Kaya bilang pasasalamat ngayon aming iniaalay sa iyo ang buhay at banal na paghahaing ito. Tunghayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan. Masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ay ipakipagkasundo sa iyo. Lobin mong kaming magsasalo-salo sa kanyang katawan at dugo, ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo, tulungan nawa niya kami magkamit ng iyong pamana, kaisa ng Ina ng Diyos, ang mahal na Birheng Maria, kasama ang kanyang banal na esposo na si San Jose, kaisa ng mga apostol at mga martir at lahat ng mga banal, Redentoristang banal, Alfonsus, Gerard, Clemente, Jan Neumann, na aming inaasahang laging makikiusap para sa aming kapakanan. Ama, inahandog namin ito ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa. Kasama ng iyong lingkod na si Papa Francisco, ang aming obispo, ang tanang mga obispo at buong kaparian, mga laiko at mga madre, at ang inyong piniling sambayanan. Dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong angkan na ngayoy tinipon mo sa iyong harapan. Ama, amang maawain, kupkupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig ng sulok ng daigdig. Kaawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao,
at ang lahat ng lumisan sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo, kami ay umaasang makarating sa iyong piling at sama-samang magtatamasa ng iyong kaningningang walang maliw, sapagkat aming masisilayan ang iyong kagandahan sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Mga kapatid, sa tagubili na kakagaling na utos ng ating Panginoon, lakas loob nating awitin ang panalangin itinuro niya sa atin. Aming sumasalangit ka sa pangin, ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para lang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulot sa tukso, at ipagyamaw kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, at iligtas sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat sa'yo kalingan, at ang kapangyarihan, at ang kaburihan, ng Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostoles, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, magbigayan tayo ng tanda ng kapayapaan at pag-ibig ni Kristo sa bawat isa. Peace.
Mga kapatid, narito ang kordero ng Diyos. Siya ay nabuhay namang muli sa pag-ibig sa atin at patuloy siyang nagpapatawad ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayo ngayong umaga na kanyang personal ninanyayahan sa kanyang misa. Sabay-sabay po. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan at dugo ni Kristo ay magbigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga may sakit. Manahimik sandali at alalahanin natin ang mga may sakit na nais nating ipagpanalangin. Panginoong Hesukristo, pinasan mo ang aming mga tiisin at dinala mo ang aming mga dalamhati upang iyong ipakilala ang halaga ng pagtitiis at ng pangangailangan ng tao ng iyong tulong. Magiliw mong dinggin ang aming mga panalangin para sa mga minamahal naming may sakit. Ipagkaloob mo sa kanila na labis na nahihirapan dahil sa dinaranas nila mga sakit at karamdaman, ang iyong mapaghilom na lakas at kalinga. Ibalik mo sa kanila ang kalusugan ng katawan at kaluluwa upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo at sa kapwa. Amen. Muli maraming salamat po sa nakiisa sa ating misa ngayon, lalong-lalo na yung ating mga kapatid na naka-tune in sa ating online page. Maraming salamat po. Muli ang paalala sa atin ng Panginoon na siya ay nakikilakbay, maglalakbay sa atin simula't simula pa hanggang sa huling buhay ng sangkatauhan.
At nawa tayo din sa ating kakayahan ay yakapin din ang misyong ito na makilakbay din sa ating kapwa. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, ay gawin mong mga bagong nilalang, pakundangan sa pagtanggap namin sa sakramentong banal ng iyong anak, na tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at basbasan kayo ng nabuhay muling Panginoon ang buo niyong pamilya sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, na ialay na natin ang ating misa, ipagpapatuloy natin ito sa pagpapahayag ng nabuhay muling Jesus. Aleluya, aleluya! Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya.